Mo, yung nasa kaliwat kanan mo. Ayan, welcome mo lang siya. Ayan, pwede bang tanungin mo rin siya ng pangalan niya? Ayan, bago kayo maupo, at least kilala mo yung pangalan niya. Kilala mo siya, ano? So, welcome po to church. Ang inatinan niyo po na ito ay ang Radiance of God's Glory Global Harvest Church. And alam niyo po, every month, meron po tayong ginagawang series. Meron tayong theme na kung saan yung po yung nagiging sentro ng lahat ng topics natin. So, ina-encourage po namin kayo na huwag kayong umabsent, at lahat ng series na ito, every Sunday maatenan nyo, para sa ganun maging maliwanag din sa inyo yung tungkol sa mensahe ng Panginoon, sa personal na buhay natin, sa practical talaga ng mga nangyayari rin sa buhay natin. At bukod doon, syempre, kailangan din natin ng mga spiritual na bagay. Kaya ang ating pong theme naman sa month po ng March ay tinatawag na, sabay-sabay po nating basahin, The Power of One. Again, mas malakas. 1, 2, 3, go! Yan, the power of one. And ito pong the power of one na ito, hindi po ito tumutukoy sa sa politics o sa iba pang mga bagay. Pero yung oneness po na ito na tinutukoy natin ay one in a sense po na merong unity. Sabihin nga natin yung word na yon, unity. At ganun din naman yung oneness na ito, pwedeng naiisip natin napakaliit niyang number or numero, pero marami pong mga malalaking bagay nagsisimula hindi sa malaki, syempre, kundi sa maliit. At ganoon din naman, may kayang gawin ang Diyos sa buhay natin kahit maliit yan, palaki. And kahit isang bagay lang yan na pwedeng maranasan natin sa ating buhay, pwede po ang Panginoong Diyos na buhay na iisa lang, siya po mismo ang mag-transform ng ating buhay. Alam niyo po, ang mga magagandang bagay ay nangyayari sa iisa. Siyempre, bago ka pumasok ng klase, kailangan umattend ka ng first class. Kailangan, kung gusto mo makagraduate, kailangan naka-attend ka ng first class mo. Kung ganun din naman, kung ikaw ay papasok sa trabaho, para ka makatanggap ng sahod mo, kailangan maka-attend ka sa una na trabaho mo. Araw ng trabaho mo. Ganon din naman po, kailangan paniwalaan natin sa ating spiritual na buhay na merong iisang Diyos. Ang topic natin po ngayon ay believing in one God. Do you believe in God? Tanungin mo yung katabi mo, do you believe in God? So, gusto kong tanungin sa inyo, ano yung ibig sabihin nyo rin muna ng God? Ang God na tinutukoy ko po is the creator of heaven and earth. Ang God na tinutukoy ko po is the absolute grabe siya mag-transform ng creation, ng buhay ng tao, and hindi po siya bound by time, space, and matter. As a matter of fact, itong God na ito, hindi po siya maliit na God kung hindi siya ay malaking God. And si God po mismo, hindi siya yung katulad ng gods, small g's, na tinutukoy natin madalas-dalas o kaya mga nalalaman natin kahit sa school. Alam niyo po, bilang mga Pilipino, ang ating bansa, kung alam niyo po ang history natin, ang ating bansa po, ang mga ninuno natin, meron silang sinasambang mga small gods. Kung familiar kayo, di ba, merong mga Diyos ng kagubatan, Diyos ng dagat, di ba, Diyos ng langit, ganyan. Ang daming mga Diyos all around. Kaya kung malalaman niyo po ang history ng Philippines, pagdating sa religion, ay napakarami pong pinapaniwalaan ng mga ninuno natin na mga gods and goddesses. No? Kaya naniniwala noon sila sa mga Diyosa, sa mga bathala, at marami pang ibang gods. Pero not until such time na dumating po ang Christianity sa Philippines,
na nakilala nila ang one true God. Sabihin nga natin, one true God. Ang totoong Diyos na ito, hindi po siya Diyos lang ng karagatan, tapos hindi siya Diyos ng kalupaan. Hindi po ganon, ano? Siya po ay Diyos sa lahat ng dako. Siya ay Diyos na kahit isipin mo hindi siya Diyos, Diyos pa din siya. At siya yung Diyos na kailangan mo, hindi ka niya kailangan. Kaya niyang mag-exist kahit wala ka. Ang Diyos na tinutukoy ko po dito ay ang Diyos ng Biblia. At ang Diyos ng Biblia ay hindi po maliit na G, kundi letter G na big, kundi malaking Diyos na buhay. At ganun din naman, makikita natin sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, ang sinasabi po na ganito, makinig kayo, bayan ng Israel, si Lord ang Diyos natin, si Lord ay ilan? Iisa lang. In the Bible, we can see many reference po na si God ay hindi 2, 3, 4, 5, or ilang millions of gods, but ang Diyos ay iisa lang. Marami pong mga tao, kabilang sa iba't ibang mga relihiyon, marahil may kilala kang isang religion na kung saan meron silang 200 million gods. Familiar ba kayo sa mga Hinduism or Hindus? Yung mga Hindus, meron silang 200 million gods. Kaya kung manonood kayo kahit sa YouTube tungkol sa India, tungkol sa Nepal, marami pong mga Hindu dun sa lugar na yon. And kahit din po, in ancient times, napakaraming gods sa ancient Mesopotamia. And alam niyo po, hindi bago yung idea of many gods. But the thing is, alam din ng lahat ng mga tao, though there were many gods, maliliit na G, but there is only one true God. Yung talagang lumikha ng lahat, makapangyarihan sa lahat ng Diyos, lahat ng hari ng nasa lupa. And yung nakalagay po dyan na iisa lang, napaka-interesting po nito dahil yung iisa na word dyan, hindi po yan sinulat sa wikang Ingles o wikang Tagalog. Yung word na iisa lang or sa English ay one, sinulat po kasi ang Bible sa wikang Hebrew or Hebreo. Next slide please. Ang pangalan po na yon na iisa o nakalagay dyan na one ay Ekad. Sabay-sabay nga nating sabihin. 1, 2, 3, go. Ekad. Meaning, nagtatranslate siya sa word na one or unity. Maging united. Ito po actually yung word na sinasabing ang Diyos ay iisa. Being many parts, yet one. Parang ganito po yan. Na-try nyo na po bang bumili kayo ng ubas? Sino sa inyo nakabili na ng ubas? Meron ba? O kaya saging. Tapos nung bumili ka, sabi mo sa tindera, Nay, pabili po ako, ubas. Ang binigay ba sa'yo, isang pirasong ganon? Hindi, di ba? Ano nangyari? Binigay sa'yo, isang buwig. So, ginagamit po in Hebrew na kung saan God is one ay yung example po ng ubas. Kapag sinabing, engi akong grapes, pabili ng grapes, hindi ka bibigyan ng isa, kundi isang buwig. Parang ganon. Now, anong ibig sabihin nito sa atin? Ang Diyos po ng Biblia ay hindi po lubos nating basta-basta maiintindihan. After all, ang Diyos po ay Diyos. Kung kaya mo siyang makomprehend in your own 3-pound brain, then He is not God. Bakit? You are God. Kasi kaya mo siyang maintindihan. But makikita natin, it is something na mahirap maintindihan ng isang tao
Pero hindi ibig sabihin nito, hindi na magiging Kristiyano ang faith mo kapag hindi mo maintindihan. Kumbaga, kahit hindi mo siya maintindihan, just accept it as it is, that si God, hindi siya katulad ng kahit anumang nakikita natin dito sa lupa. Okay? Number 1, ang unity ng Diyos, next slide please, sa 3 persons. Familiar ba kayo sa word na Trinity? Familiar? Kaway-kaway, mga familiar, okay? Trinity. Napaka-important po nito sa Christian faith dahil what makes Christianity is actually the Trinity, no? The triune God. Hindi po 3 Diyos kung hindi 3 persons in one God. Next slide please. There is only one God. Sabi ng Bible yon, there is only one God. Kahit po magbasa tayo ngayon sa Isaiah chapter 45 verse 5, na ano pong sabi? Sabi dito, ako si Lord at wala nang iba. So kung masasabi natin ang Trinity ay magkakaibang Diyos, hindi pwedeng sasabihin ng isa na ako lang si God at wala nang iba. Kasi 3 sila. Nakuha natin? Hindi pwede. And ang paniniwala po natin, there is 3 persons in one God. Hindi 3 gods. Ano? Hindi ganon. Kundi ilan? 3 persons in one God. At ano pong sabi? Ako si Lord, wala nang iba. Walang ibang Diyos bukod sa akin. Walang ibang Diyos, again, bukod sa akin. So ang Trinity, our belief in the triune God is not made up of 3 gods, but 3 persons in one God. And alam niyo yung unang person of the Trinity, which is, sino yon? Next slide, please. The Father. Ang Diyos Ama. No? The Father is God. Sabi nga sa John chapter 6, pakita natin yung verse. Verse 2, ang sabi dito, huwag kayong mapagod para sa pagkain na nasisira. Instead, paghirapan nyo yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang ibibigay sa inyo ng Son of Man kasi binigay sa Kanya ng Diyos Ama ang karapatan na ito. The God that we serve, the one true God, siya po yung Diyos na walang nag-create sa Kanya. Siya ang Diyos na nag-e-exist. Sa unang-una, wala siyang simula at wala rin siyang wakas. In short, He is the God of eternity. No? Walang kayang lumikha sa Kanya. Wala siyang simula, walang wakas. Napaka all-powerful niya. At ang kayang magbigay lang ng buhay na walang hanggan, hindi yung mamamatay. Amen? Ang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan ay yung meron din siya nun. Nakukuha po ba natin? Kung paano na lang ang isang tao, kung ikaw ay maliit lang yung kita mo, hindi ka pwedeng makapagbigay sa isang tao ng isang mamahaling bagay kung wala ka nun, kung hindi mo kayang ibigay yun. Naintindihan po natin. That is why si God, dahil He is the God of eternity, the Father is God, meron siyang karapatan na magbigay ng buhay na walang hanggan. Pero yung buhay na walang hanggan na ito, ay ano daw? Ang sabi, ibinigay daw ng Diyos Ama kanino? Sa Son of Man. Sino yung Son of Man po? Sa John chapter 6, ito na yon, the Son, Jesus Christ. Siya po ay Diyos. So, si God the Father ay hindi sino? Si Jesus. Magkaiba silang persons. No? Kasi kahit din po nung namatay si Jesus sa cross, sabi ni Jesus, di ba, Father, forgive them.
Kasi di nila alam kung anong ginagawa nila. Kung isa lang sila, di ba? Bakit niya pa sasabihin yung pangalan ng Ama? In short, magkaiba silang persons. Pero, they are one God. Naintindihan? No? Jesus is God. Makikita natin yan sa next slide natin, Colossians chapter 2, verse 9. Kasi makikita kay Christ ang buong nature ng Diyos. Doon sa pagiging tao niya. Kung sino si God, ano yung ugali niya, paano siya magsalita, paano siya mag-care sa mga tao, makikita kay Jesus Christ. Ang Diyos po, si Jesus Christ, ay nagkatawang tao. Hindi po siya tao na naging Diyos. At si Jesus Christ po ay hindi parang kapangyarihan lang ng Diyos or plano ng Diyos. Wala pong ganon na makikita kayo sa Bible. Si Jesus ay Diyos. Next slide, makikita natin sa Hebrews chapter 1, verse 2, ang ganito. Ngayong nasa last days na tayo, pinadala ng Diyos ang anak para sabihin sa atin ang mensahe niya. Sino po yung Diyos doon na tinutukoy? Diyos Ama. Pinadala sino? Si Jesus, ang anak. Ginawa ng Diyos ang buong creation. Ginawa ng Diyos, sino yung Diyos? Diyos Ama. Ang creation sa tulong daw nino? Ng anak. So makikita natin in Hebrews chapter 1 verse 2, ang creation ay hindi ginawa ni God the Father lang. Meron pala siyang kasama. Sino yun? Si Jesus, ang anak. At ano daw? Siya ang magiging may-ari ng lahat pagdating ng panahon. Kung si Jesus Christ ay tao lang, hindi niya pwedeng likhain ang creation. No? Kung si Jesus ay tao lang. So kung kasama siya ni God the Father to create the world, and ang sabi rin ng Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos mismo, the triune God, created everything. Kaya nga, kahit sa Book of Job, wala po dyan, ano? Pero sa Book of Job, mababasa niyo po doon that the Spirit of the Lord created the creation. Kasama ang Holy Spirit. Kahit din sa Genesis chapter 1 verse 2. And the Spirit of the Lord was hovering through the waters. Kasama po ang buong Trinity in the creation. But they are not three gods, they are one. Naintindihan? Okay? Kaya, tingnan niyo po yung next verse dito sa Hebrews chapter 1, verse 3. At alam niyo po yung pangalan ng church natin ay Radiance of God's Glory. And ito yun actually, dito nakuha yung name ng church natin sa verse na ito. Ayun, makikita sa anak, ang ano daw? Liwanag ng kalwalhatian ng Diyos. The radiance of God's glory. Siya ang eksaktong kamuka ng Diyos. Hawak ng anak ang buong creation, gamit ang kapangyarihan ng kanyang salita. Have you ever wondered kung bakit ang earth natin ay napaka well-built para tayo ay mabuhay? I was watching po a video ng mga scientists, mga physicists. Sabi nila, some of them do not believe in God, pero sabi nila ganito, yung earth pala na umiikot sa sun, kahit konti lang daw yan, na mga 1 inch lang, umusod papunta sa sun, pwede daw magkaroon ng matinding tag-init sa earth. At kung ang earth din umurong palayo sa sun, kahit 1 inch lang or 1 centimeter lang daw, ang sabi nila, pwede daw magkaroon ng global na taglamig.
So, tingnan nyo, no? Bakit nga pala tayo nakaka-experience ng ganito? O nga, Pastor, mainit pa rin sa Pilipinas, no? But makikita natin, nag-e-exist tayong lahat sa tamang-tama lang. Aksidente lang ba ang lahat? Have you ever wondered kung ang mundong ginagalawan natin, wala talagang Diyos? At aksidente lang ang lahat? A million times, a billion times, dumaan ang isang tornado sa isang bahay. Nasira yung bahay, di ba? Tapos pag alis ng tornado, bumalik, buo ulit yung bahay. Meron bang ganon? Wala pang ganon nangyayari. Kung ganon ang mundo, na by chance lang talaga lahat, at ang intelligent design ay, by chance lang, imposible. But tayo, tignan mo yung katabi mo ngayon, sige tignan mo, yung katabi mo, hindi yan aksidente. May creator. Amen? May creator tayo. We are created in the image of God. Amen? Kaya yung katabi mo, ang gwapo niyan, ang ganda niyan. Yung iba di nag-a-agree. Pagtingin, huh? Next slide. The Holy Spirit din po is God. Alam niyo po sa Acts chapter 5, may nangyari po, wag mo natin pakita, na kung saan meron pong mga early church Christians na nagbenta ng lupa, parang example ganito, binenta nila sa halagang 100 million. Pero hindi alam nung mga apostles na sa ganung halaga binenta yung lupa. Ngayon, binenta nila sa 100 million yung lupa, tapos parang pagdating doon sa mga harapan ng mga apostles, sabi nila, Apostles, etong lupa po na ito, 70 million lang namin nabenta. So in short, sila ay nagsinungaling. No? Talagang 100 million yung pagkabenta, pero nung lumapit na sila sa apostles, anong sabi nila? Parang 70 million. Parang ganun lang po yung story na yun, parang ganun lang siya umiikot. But nonetheless, tignan niyo po yung nangyari sa Acts chapter 5, verse 3. Next slide. Ayan. Anong sabi po? Sinabi ni Peter sa kanya. Sino yung lalaki na yon? Mag-asawa po kasi sila. Si Ananias. Bakit mo hinayaang kontrolin ka ni Satan at kinuha mo ang bahagi ng pinagbentahan ng lupa? Tignan niyo po yung sabi. Bakit ka nagsinungaling sa... Nagsinungaling daw kanino? So, hindi sila nagsinungaling sa mga apostles, kayo na nagsinungaling sa Holy Spirit. So, lahat din ng ginagawa pala natin, kahit ano man yun, tingin natin sa kapwa natin na gawa yung kasalanan na yun, hindi talaga natin nagagawa yun against sa kapwa natin, pero kanino? Sa Diyos. And watch this, verse 4. Bago mo binenta yung lupa, di ba sa'yo yun, sabi niya? Nung naibenta na, sa'yo pa rin naman yung perang pinagbentahan. Di ba? Bakit mo ginawa ang bagay na to? Tingnan niyo yung sabi, Nagsinungaling ka sa Diyos, hindi sa tao. Kanino daw nagsinungaling? Balikan natin yung verse 3. Kanina, sabi, bakit ka nagsinungaling sa Holy Spirit? So, ang Holy Spirit, hindi siya kapangyarihan ng Diyos. Ang Holy Spirit ay Diyos. No? He is part of the triune God. Hindi tatlong Diyos, iisang Diyos made up of 3 persons. No? Naintindihan natin? 3 in 1. Hindi po kape, ha? Hindi po ganon, kasi wala talaga tayong mai-prepare na kahit anumang bagay, maiko-compare natin sa Diyos. Ang Diyos po ay hindi parang tubig
'Di ba ang tubig pwede maging steam, pwede maging yelo, pwedeng maging liquid. Hindi po ganon ang Diyos. No? Hindi siya nagka-come in different forms. But He is one God in three distinct persons. Pero ito kagandahan doon. Pag lumapit ka sa God the Father, nag-pray ka, hindi magsiselo si Jesus o kaya ang Holy Spirit. Walang ganon. No? O kaya sa Holy Spirit ka lumapit, kay Jesus hindi, sa Father hindi. Parang kakamot yung ulo nila, magsiselo sila. Hindi ganon. No? Because they are one. And ang Trinity po, ang kagandahan dito, next slide, ay kumikilos sa buhay natin. Hindi mo lang alam, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Many times in our life, hindi lang natin naiintindihan anong nadudulot ng Trinity sa ating buhay. Parang minsan masasabi natin, Pastor, doktrina yan, oo, ng Trinity, ano bang magagawa niyan sa buhay ko? Minsan naiisip lang natin, parang hindi kailangan, hindi practical. But next slide, understanding the Trinity is not just knowing about the doctrine. It changes how we live. Binabago po nito kung paano tayo mabuhay. Kasi ang talagang sasalaminin natin kung paano tayo mabuhay ay ang Diyos mismo. Kasi siya lumikha sa atin eh. Amen? Siya yung lumikha sa atin. At wala tayong ibang magiging source ng ating buhay kung paano tayo dapat mabuhay kundi siya. Hindi tayo pwede yung masunod sa kung anong magiging identity natin. Ang nagbibigay ng pangalan sa creation niya ay yung creator, hindi yung creation mismo. Naintindihan natin? Kaya, ang number one, si God the Father, next slide, yan, is the source of love. Si God the Father ang source ng pag-ibig. Bakit? Next slide. Siya ang manlilikha. Paano po yun nasabi, Pastor, na mahal ako ni God the Father, lumikha lang naman siya. Alam niyo po, yung pag-create ni God sa bawat isa sa atin, hindi po yung pag-create na kung saan hindi niya iniisip kung anong kailangan natin. Ito mafe-feel natin yung kung love ba tayo rin kahit ng isang tao, hindi yung nagsasabi lang sila ng I love you sa'yo, di ba? O kaya kinikiss ka nila, kasi sabi ko nga lagi yon, hindi porkit kinis ka, mahal ka. Kasi si Judas nga kay Jesus, di ba? At hindi rin pag nagsabi ng I love you, mahal ka, kasi baka sinasabi yon sa tatlong tao na pala kayo, no? Na sinabihan nun. Hindi doon nababase yon. Makikita mo sa kung papaano sila mag-care sa'yo. And Jesus cares, or God cares, the Father cares for all of us. Pinakita yun ng Ama sa creation. Tignan niya, sa Genesis chapter 1, hindi tayo kinreate sa first day. No? Kailan tayo kinreate? Ang tao? 6. Hinayaan muna ni God magkaroon ng light, magkaroon ng sun, moon, stars, magkaroon ng grass, magkaroon ng trees, magkaroon ng birds, magkaroon ng mga hayop bago likhain ang tao. Kailangan natin ng ilaw sa gabi. Kaya may sun, may moon, may stars. Kailangan natin ng pagkain. Kaya gumawa siya ng halaman, gumawa siya ng hayop. Para kanino lahat yun? Turo mo katabi mo, sa'yo. No? At dahil sa kasalanan ng tao, eto nalayo ang bawat isa sa atin sa Diyos. Next slide. Kung kaya siya po, si God the Father,
ang nag-send kay Jesus. Sino nag-send? God the Father, no? Para ipakita ang pag-ibig niya. John chapter 3 verse 16, alam ko po, marami sa atin dito nakakaalam ng verse na yon. Sabayan niyo po ako kung alam niyo. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him may not perish but have everlasting life. God so loved the world. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. Kasama ka dun. Ano man yung race mo, ano man yung itsura mo, ano man yung edad mo, ano man yung nagawa mo na past na kasalanan, hanggang ngayon, hindi nagbabago yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Dahil mahal po tayo ng Diyos, ayaw niya ng ganito, no? Yung, kung mahal mo ang isang tao, pag halimbawa, may ginawa ka para sa kanya, kailangan ba ibalik mo rin agad-agad? Ganun ba? Tingnan niyo po, sino dito mga magulang na? Taas nga kamay. Mga magulang na ngayon. No? Kapag huba kayo, nung bata pa yung anak nyo, baby pa, umiiyak, o kaya medyo malaki-laki na, pinagluto nyo ng pagkain. Okay? Kailangan ba, after nyo siya paglutuan ng pagkain, pinakain nyo, after ba nun, ay di kita lulutuan sa next kailangan ikaw naman magluto sa akin. Ganun ba? Hindi. Bakit? Kasi hindi yon relationship, kundi transactional. Kung nagmamahal ang Diyos sa bawat isa sa atin, ang pag-ibig niya sa atin, hindi transactional. Na parang may kailangan kang gawin pabalik sa Diyos. O kaya kailangan may gawin ka muna sa Kanya para mahalin ka niya. Wala pong ganun. God loves us for who we are. Kaya kahit ano pa yung hindi mo magandang nagawa noon, minahal ka ng Diyos. Next slide. Romans chapter 8 verse 15. Gusto po ng Diyos na magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Dahil mahal tayo ng Diyos, hindi nga po transactional na parang kailangan may gagawin tayo sa Kanya. Ang relationship ay ano? Kahit wala kang gawing mabuti sa akin, I will still love you, accept you, care for you. Amen? Kasi bakit? Relationship, hindi transaction. Nakuha natin? Relationship. Next slide. The Son is our Savior and Mediator. Si Jesus Christ po ang tagapagligtas natin at namamagitan sa Ama para sa atin. Next slide. Bakit? Si Jesus ay fully God at fully man. Okay, kailangan natin maintindihan na si Jesus, hindi po siya tao lang, hindi ganon. At si Jesus hindi rin siya Diyos lang, siya po ay 100% God and 100% man. Ano ibig sabihin nito para sa buhay ng bawat isa sa atin? Kung naiisip natin na hindi nakikita ng Diyos ang kalagayan natin, kung nafe-feel natin na parang hindi naman nararamdaman siguro ni God yung nararanasan kong hirap, nararanasan kong pain ngayon, yung nararanasan kong discouragement na ngayon, nagkakamali po tayo. Because Jesus felt everything nung nandito siya sa lupa. Naramdaman niyang ma-reject, nagmahal siya sa mga disciples niya, pero nung siya na yung nangangailangan ng tulong, nasa na sila? Wala. Nag-provide siya sa kanila, pero walang bumalik. Pero hindi nagbago ang pag-ibig niya sa atin. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Next slide. Kinuha niya ang ating mga kasalanan sa
cross. Ang tanging paraan po para kasi ang kasalanan ay magkaroon ng ng pagkakabura, magkaroon ng kapatawaran, hindi po good works. Maraming mga tao nagsasabi na, ayoko na mag-church, ayoko sa religion, boring yan. Pero sa totoo lang, pag inisip natin, hindi po pwedeng walang hell at hindi po pwedeng walang heaven. Hindi pwede. Bakit? Kasi kung walang hell, panalo ang kasamaan, mga kapatid. Bakit? Kung parang bula lang naman ho pala tayo, gawin na natin lahat kung anong gusto natin. Bula lang naman tayo eh. At kung iniisip ho natin may reincarnation, I'll just do better the next life. Pero alam natin deep inside our hearts, we have that conscience na hindi ko gagawin to. I want to live my life a better one kasi I know, probably ito lang yung chance ko. Amen? And the thing is, wala tayong chance para magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos. Hindi natin magagawa yun by our works. It is only through Jesus Christ. Bakit? Alam niyo po si Jesus, kung siya po ay anak ng Diyos Ama, ibig sabihin, siya mismo yung magsasabi sa Ama tungkol sa atin. Siya mismo yung nagsasabi sa Ama na siya po yung niligtas ko. Siya yung mahal ko. Siya yung tao na binigay ko yung buhay ko. Next slide. Kaya napaka-importante nito, tignan nyo. Siya ang tanging daan para magkaroon ng relationship sa Father. Kung kayo po ay merong bahay, nanay nyo, tatay nyo, nandoon, tapos, ikaw na anak, sabi mo, Mapa, may papasok sa bahay natin, papapasukin ko, hindi ko kilala. At hindi mo rin kilala. Ano sabihin ng nanay mo? Babatukan ka nun. Ba't ka magpapapasok na hindi natin kilala? Nakuha natin? Pero dahil we have a relationship with Jesus, nagpakita siya sa atin, may mga taong nakakita sa Kanya, hindi isa lang, dalawa, and maraming na-inspire dahil sa Kanya. At kahit po, pagtagpi-tagpiin natin yung mga Greek philosophers, kung anong naging impact nila sa society, si Jesus, ang ministry lang niya ng 3 years, nakapag-impact ng generation natin kahit sa kapanahunan ngayon. At hindi natin mai-enjoy yung lahat ng benefits ng Christianity kung hindi dumating si Jesus Christ. Walang gender equality kung wala si Jesus Christ. Dahil ang nagsulong ng gender equality ay hindi po atheist, hindi galing sa ibang religion, kundi Christianity. Ang nagpa-abolish ng slavery ay Christianity. Ang nagpasimula ng hospitals at schools ay Christians. And nagkaroon ng right tayo dahil may mga nag-pursue ng mga Christians because of it. Na-enjoy natin ang maraming bagay because of Christianity. Kaya kitang-kita natin, si Jesus yung kailangan natin na meron tayong relationship kay Jesus para maging maayos ang relationship natin sa Diyos Ama. Kung kilala ka ni Jesus, friend ka ni Jesus, yung friend mo, di ba? Papapasukin mo sa bahay. Anong sasabihin ng nanay mo? Sino yan? Kaibigan ko, ma. Pa. Papapasukin din siya. Amen. Dahil bakit? Kilala ka. Kaibigan ka ng anak. Tanong mo sa katabi mo, kaibigan ka ba ni Jesus? Yan yung importante sa atin ngayon. Jesus can be our friend. Amen? Next slide.
And the Holy Spirit, mga kapatid, is our helper and empowerer. Ang Holy Spirit, o nga, ang Diyos, di natin nakikita, pero nandiyan siya. Kumikilo siya sa buhay natin. At may times na kung iniisip natin, parang wala ang Diyos, nagkakamali tayo. Kasi ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin. Kaya may times na kung saan, bilang isang Kristiyano, may mga bagay na dati, ang hirap natin gawin, pero ngayon nagagawa na natin, it's only by the grace of God. Noon po, babasa ko ng Bible, kahit anong sabi ng mga magulang ko sa akin, basahin mo yan, anak. Kahit anong basa ko, di ko maintindihan. Di ko maintindihan. Pero nagkaroon ako ng personal relationship with God. Na-notice ko, sabi ko, ba't ngayon ko lang naiintindihan to? Eh nung bata ko, binabasa ko, wala akong maintindihan kahit ano dito. It is the Holy Spirit who helps, hindi lang yung sa spiritual things in our life, pero actually other things as well. Naranasan ko rin po ngayon na nakakapagod, oo. Umalis kami nung Friday, may pinuntahan ng mga lugar. Tapos, nag-drive, etc. Ang daming ginawa buong araw. Nakakapagod. Fasting pa yung araw na yon. Tapos, Saturday, pupunta kami ng Kabuyaw dahil meron tayong church doon, may gawain. Nakakapagod. Ngayong Sunday, maghapon, nakakapagod. Yung iba, pwedeng sabihin nila, pahinga na lang ako. Ayoko na. But nararamdaman ko rin in my life na it is the Lord who gives me strength. And I believe, meron din kayong mga ganong experiences pero nandito kayo. Pwedeng pagod ka na buong linggo Pero still you are here. Praise God. Pwede nga minsan, nga, parang feeling mo, wala ka namang ganong ginawang trabaho, pero sino dito yung umating ka tapos feeling mo parang, pagod na pagod ka, hindi dahil sa trabaho mo, kundi sa problema. O kaya isipin sa buhay. Some of us, pwedeng ganun na feel natin. Pero you are here, not because of your own strength, but because of God. Siya yung, di mo alam, tumutulong sa'yo. Next slide please, pakita natin, nasa atin ang Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Sabihin mo sa katabi mo, kasama mo ang Holy Spirit. Sabihin mo rin, makakaya mo ang lahat ng bagay. Kasi kasama mo ang Diyos. Amen? Next slide. Anong sabi? Ginaguide niya tayo sa katotohanan. Alam niyo po, I believe, walang aksidente. And wala ring aksidente na nandito po kayo ngayong araw na to. I believe the Lord is leading you to know Him better. And ayaw niya na mapunta tayo sa kasamaan, kundi sa katotohanan. Kaya we can really know the truth. Ang malalaman natin ang katotohanan sa kung sinong ba yung totoo. Hindi peke. Yung totoo na nag-e-exist, totoo sa kanyang mga sinasabi, hindi nagsisinungaling. We can only see who that one person is. It's God. Yung katabi mo, kahit din ako, sometimes nakapagsinungaling tayo. Tama ba? Di ba? Yung sabi nung nasan ka na? On the way na ako. Yung pala, nagsha-shower ka pa lang pala. Pero sabi mo, on the way na. No? Some of us makes mistakes like that. Pero let me tell you, the Lord is God na hindi siya naglalay. Hindi siya
Kumbaga parang feeling natin minsan, di ba, hindi maasahan yan kasi ang daming sinasabi niya noon na hindi totoo, di naman nangyari, ganyan-ganyan. But makikita natin in the scriptures, God is God and He proves Himself to be God because everything that He says is true. It's true. Nangyari sa buhay ni Abraham in the book of Genesis. Sabi ng Diyos sa kanya, magkakaroon ka ng anak, tumawa pa sila ng asawa niya. Ano na kami, senior na kami, paano kami magkakaroon ng anak? Ganun yung tawa nila eh. Parang hysterical na Hindi nila alam kung ano yung tawa na yun eh. Bakit? Kasi parang senior na kami, paano kami magkakaroon ng anak? Later on, nagkaroon. Look at that. Sabi ni Lord, yung generations mo, talagang paparamihin niya. Look at the stars sa kalangitan, di mabilang. Mga buhangin sa dagat, no? Hindi mabilang. Ganyan yung magiging mga offsprings mo. And ngayon, kita natin all over the world, ang daming Jewish people, Israelites, at bukod doon, syempre, through Abraham, si Jesus ay lumitaw din. No? Si Mary ay ginamit ng Diyos para ipanganak si Jesus. And look at us now. Sa panahon natin ngayon, we are heirs with Israel. Ano ibig sabihin nun? Members tayo sa promise ni Lord. May promise ni Lord in the Bible kay Abraham. Hindi lang yun kay Abraham, kundi lahat ng tatanggap kay Jesus, makakatanggap din ng promise. And that is why, ang bawat isa sa atin, makikita natin, why are we being brought na mas makilala pa ang Diyos sa buhay natin? Because si God, ayaw niya tayong mapawalay sa Kanya. Mahal niya tayo. Amen? And ayaw niya mapunta ka dun sa kasinungalingan. God is always giving us a chance. Amen? Next slide. Ano pa? Binibigyan niya tayo ng kakayahan para ipamuhay ang faith natin. Sinasabi ng Bible to live out our faith. Ano ibig sabihin po ng living out our faith? Pinapamuhay, kung nananampalataya ka sa Diyos na buhay ng papagmahal, ano ka? Mapagmahal ka rin. Amen? Kung ang mga kaibigan mo, merong certain na ugali na maganda, for sure, ikaw din. Kung si Jesus, tinuturing din natin hindi lang God, pero friend natin, what is the influence of our friend sa ating buhay? Anong influence ni Jesus sa buhay mo? Did Jesus influence your life sa pananalita? Dati nakakapagmura ka, ngayon, unti-unti nang nabawasan hanggang sa hindi na. Pwedeng ganun. Amen? Meron ngang naikwento sa akin, ang isa nating member sa Cabuyao, Laguna. Sabi niya, Pastor, alam niyo po, noon, lagi ako sa Facebook, parinig ako ng parinig sa mga stories. Mga di nagbabayad ng utang, yan. Parinig ako ng parinig dun sa mga kapitbahay na walang puso, tinulungan mo sila, tapos ikaw di ka natutulungan, yan. Sasabi niya, pero alam mo, Pastor, nung nakilala ko si Jesus, nawala na yun sa akin. Nawala na yun sa akin, sabi niya. Alam mo, Pastor, kung ano pinopost ko ngayon? Verses sa Bible, mahal ka ni Jesus, patatawarin ka niya. And kung hopeless ka sa mga pangailangan mo, lumapit ka sa Kanya. Yun yung mga pinopost niya ngayon. Just imagine, yung transformation ng life, it can be a miracle. Kasi no person, no thing can change our life. May mga kilala tayo mga tao, may bisyo hanggang ngayon. Di ba? O pwede ikaw, nandito ka, may bisyo ka. Pwede ang hirap, Pastor, mabago. Let me tell you, Jesus can change you. Only Jesus can change you. Noon may bisyo po ako noon eh.
Hindi nga lang sigarilyo, hindi rin alak, pero paglalaro ng games. Parang di ko mapigilan sarili ko, nangangati yung yung kamay ko. Yung ulo ko minsan, sa head ko minsan, iniisip ko yung nilalaro ko. Tapos wala akong control. Sabi sa katabi mo, control. Parang yun na yung masasabi mo, something is wrong about you. Pero you know what? What changed is God changed me. Oo, aminin ko, hindi ako binago ni Lord biglaan. But unti-unti na-feel ko eh. After 1 week, nawalan ako ng gana. After 2 weeks, medyo hindi na. 1 month, hindi ko na gano, hindi na yung tulad ng dati, every day. And sometimes it can be a distraction sa pag-aaral. Amen? And makikita natin yon sa ating buhay din. If we want na talagang mabago ang buhay natin, we need God in our life. It is the Holy Spirit that can change us. Sabi sa katabi mo, kailangan mo ang Holy Spirit. Last but not the least natin, ang kahulugan nito sa ating buhay. Believing in God, kailangan merong madudulot ito na mabuti sa ating buhay. Ang paniniwala sa Trinity, kailangan may mabago sa buhay natin, hindi lang sa pag-iisip natin, kundi sa salita at gawa. Tayo po, next slide, ay tinatawag na maging united as one. Kung ang Diyos ay united, the Father, the Son, and the Holy Spirit, ganun din tayo dapat maging united. Ang family natin, kung kaya napakarami pong broken family in the Philippines, marami hindi united. At marami rin sa atin, sa mga relationships na meron tayo, laging pataasan ng pride. Di ba? And marami nangyayari rin sa atin sa mga friendships natin, relationship natin sa friends natin, hindi talaga tayo rin nagkakaroon ng unity sa mga bagay-bagay. Kahit nga rin sa politics eh. Di ba? Oo nga, may mga iba nagsasabing united, unity, pero makikita natin, ang hirap pa rin magkaroon ng unity kahit sa politics. And let me tell you, kung totoo yun, sa small organism na meron sa community, which is the family, ang hirap din nun kahit sa corporate world. Sino na mga nagtatrabaho dito sa corporate? Meron ba? Taas nga kamay? Sa taas. O di ba kahit hanggang ngayon, meron pa ring mga issues sa loob ng kumpanya. May politika. May iba't ibang agenda. But as Christians, we are called to be united. Amen? Whatever it is na pinagdadaanan natin ngayon, pwedeng meron kang unforgiveness in your heart. Ang hirap maging united sa isang tao kung meron kang something against them. Amen? But let me remind you, na sa Bible po, in Matthew chapter 6 verse 14 to 15, wala po dyan, pero baka pwede natin ipakita. Sabi po doon, na kahit na pinapatawad natin yung mga, kung tayo po ay pinapatawad ng Diyos, kailangan magpatawad din tayo sa kapwa natin. Kasi kung hindi tayo nagpapatawad sa kapwa natin, bakit tayo papatawarin ng Diyos? So, in short, may verse sa Bible na nagsasabi na makakapagpaalis sa atin ng capability natin o kumbaga
chance natin na maranasan ang kalangitan kung nasa ng Diyos, kung merong unforgiveness tayo sa ating mga puso. Which happens kung hindi tayo united sa mga friends natin, family members, or someone close to you. Therefore, kung paano pinatawad tayo ng Diyos, kailangan magpatawad din tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Mahirap, pero kailangan. Next slide. Tayo ay nilikha para makapag-build ng relationships. Hindi po tayo ginawa ng Diyos na robot lang. Paano masasabi po na tayo ay nilikha para makapag-build ng relationships? Aba, kinreate po tayo ni God na merong free will. Kinreate tayo ni God na merong emotions. Hindi tayo kinreate ni God na parang robot. Tinanong ko si ChatGPT, anong nararamdaman mo ngayon? Sabi niya sa akin, I'm sorry, I am incapable of feeling any emotions. Hindi tayo ganun. Di ba? Yung katabi mo, kurot-kurotin mong konti. Di ba? Ano yan? Ano sasabihin niya? Masakit. Aray. Gumagalaw. Amen. Buhay, ibig sabihin. Doon natin malalaman, makinig tayo, doon natin malalaman kung tayo talaga ay buhay, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay. Kung ang isang tao ay patay na, syempre hindi sila magre-react. Kaya, right now, if you're feeling something, pwedeng nalulungkot ka, masaya ka ngayon. Any particular feeling na nararanasan mo. It just shows na ikaw ay buhay. Hindi ibig sabihin nun mahina ka pag umiyak ka, nasasaktan ka ngayon, or pwedeng grieving ka sa mga panahon na to. Hindi ibig sabihin nun, mahina ka. No. It just says na you are created by God, may emotion ka, at yung nararamdaman mo na yon, hindi yon para sa'yo lang. Kailangan ma-feel mo na hindi ka alone in your situations. Kaya familiar tayo sa terminology ba yon or parang kataga na no man is an island. Kailangan natin ang isa't isa. Build relationships. Hindi ka nag-iisa. Kailangan mo ang kapwa mo. At kung tutulungan mo ang kapwa mo, kahit walang bayad yan, alam mo, in the far future or in the near future, pwedeng sila rin kailanganin mo eh. Amen? Kaya yung relationships natin, wag maging transactional. Kailangan relationship talaga. Amen? Next, last but not the least, ay mapagkakatiwalaan natin ang plano ng Diyos. Anong plano ng Diyos sa buhay natin? Honestly, hindi ko po alam. Pero hindi ako magiging overconfident na kaya kong i-drive ang buhay ko. But the thing is, I can trust God for who He is. Kung mahal niya ako, amen, niligtas niya ako. Kung alam ni Lord, yung past, present, and future ko, therefore, alam niya lahat ng pangailangan ko, and I can give it all up to Him. Kaya kong pagkatiwalaan ng Diyos. And kung ang dami ng tao in the history, naranasan nila yung faithfulness ni God through the hardest of times, bakit ngayon ako yung gi-give up? Ang daming mga tao rin naranasan nila yun. Noon din naranasan ko, ang Diyos hindi naman nagbabago. Amen?
ang Diyos hindi naman nagbabago. Kaya mapagkakatiwalaan natin siya sa buhay natin. At lalo na, kung ang Diyos ay united, mapagmahal, totoo sa kanyang mga sinasabi, dapat paniwalaan natin siya. Dapat pagkatiwalaan natin siya. Yung isang tao nga nagbibigay ng advice sa relationship. Tapos pag inalam mo yung relationship niya, hindi pala maganda background. Di ba? Hindi natin papaniwalaan dapat yun. Pero madalas, pinapaniwalaan natin yung mga tao. Bakit di natin paniwalaan si God? After all, maganda ang relationship ng Trinity. Maganda ang relationship ng Ama sa Anak, Anak sa Holy Spirit, Holy Spirit sa Ama. They are one. Next slide. Kita natin. Mahal ka ng Ama, niligtas ka ng Anak, pinapalakas ka ng Holy Spirit. This is how God works in our life. Kaya wag mo isipin parang, wala akong ibang kasama in my situations. No. The Father loves you. The Son saves you. The Holy Spirit empowers you. Kaya in any situation na nararanasan natin, tandaan natin lagi, the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit is with us. Again, sabay-sabay natin yung basahin. Mahal ka ng Ama, niligtas ka ng Anak, pinapalakas ka ng Holy Spirit. Pwede mo bang sabihin sa nasa kaliwa mo? Sabihin mo sa kanya, mahal ka ng Ama, niligtas ka ng Anak, pinapalakas ka ng Holy Spirit. Come on. Sa kanan mo naman, kailangan may kausap. Come on, sabi mo sa nasa kanan mo, mahal ka ng Ama, niligtas ka ng Anak, pinapalakas ka ng Holy Spirit. Amen? Believing in one God. One God in three distinct persons. Next slide. One God, three persons. Perfect unity. Kaya kung nakikita natin na hindi nag-aaway-away ang Trinity, therefore, bakit natin papahirapan ang relationships na meron tayo? Bakit din hindi tayo magmamahal? Mahal tayo ng Holy Spirit. Mahal tayo ng Ama at ng Anak. Gusto niya magkaroon tayo ng magandang buhay. Magandang relationship. Huwag natin sirain ang magandang nilikha ng Diyos sa buhay natin. Why not today? Ikaw mismo, mag-start ka ng relationship sa Diyos. Nung ako po noon, ay 13 years old, sabi ko sa Diyos, Lord, hindi kita talaga lubusang kilala. Pero nakikita ko kung paano mahal na mahal ka ng parents ko, nagpe-pray sila sa iyo. At may sinabi silang mga bagay na binago mo sa buhay nila. Alam niyo po, prayer ko nun kay Lord, yung ginawa nila, ginawa mo sa kanila, gawin mo rin sa akin. And that changed my life forever. I believe hindi po ako makakatayo sa unahan nyo if I did not make that prayer na tanggapin si Jesus sa buhay ko. Kaya I encourage you, kapatid, if you are someone na gusto mong si Jesus yung masunod sa buhay mo, na maaasahan mo naman siya kasi siya yung totoong Diyos, why not create a relationship with Him? Tayo ay pumikit lahat. And I want you to pray with me. Maaari kang sumunod sa panalangin na ito. Panalangin na maging seryoso ka sana. Huwag mong isipin o tignan yung katabi mo. It's between you and God. Maging seryoso ka.
Sabihin mo yung prayer na ito. Panginoong Diyos na buhay Ginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. at makapangyarihan sa Nalaman ko po nalaman ko po na mahal mo ako na mahal mo ako dahil sa dahil sa pagsugo mo pagsugo kay Jesus kay Christ Jesus Christ para mamatay, para mamatay ipako sa krus ipako sa krus para sa aking mga para sa aking mga kasalanan. kasalanan. Mula sa araw na ito, Mula sa araw na tinatanggap ko po tinatanggap ko ang po ginawa ang ginawa ni Jesus Christ ni Jesus Christ para sa akin. para sa akin. Patuloy mo po ako Patuloy mo po ako na linisin, nalinisin, gabayan gabayan at patnubayan. at patnubayan. Mula sa araw na ito rin, Mula sa araw na ito rin, tinatanggap ko tinatanggap si ko Jesus Christ si Jesus Christ sa buhay ko. sa buhay At ko. ang ginawa niya At ang ginawa niya para sa akin. para sa akin. Mula sa araw na ito, Mula sa araw na ito, siya siya ang maghari ang maghari sa buhay ko. sa buhay ko. At inaanyayahan kita Tinaayahan kita na kumilos na kumilos sa buhay ko. sa buhay ko. Ama namin sa langit, Ama namin sa langit, Jesus Christ, Jesus Christ, at Holy Spirit, at Holy Spirit, kumilos po kayo kumilos po sa kayo aming mga buhay sa aming mga buhay mula sa araw na ito. mula sa araw na ito. Amen Amen. and amen.